mga karag-karag! Welcome back to my vlog. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City. Na-late ako sa chismisan galore sa mundo ng beauty pageant dahil busy nga ako sa aking pangkabuhayan showcase. Pero hahabol tayo ngayon mga karag-karag sa mga latest intriga, revelasyon at mga pakontrobersiyang chismisan na pinag-uusapan ng mga active, ng mga chismoso at mga chismosa sa social media dahil center of mga intriga ngayon ang Puteri Indonesia. Of course, ang ating kapitbahay mga karag-karag. Na kung saan wala muna tayong menopausal new era of destruction. Look, very simple human being muna si Kuragan dahil naghahabol nga ako. May Christmas party kami dito sa Lasak City mamayang gabi. Of course, dapat celebrate Christmas din tayo at advance Merry Christmas sa lahat ng mga subscribers ko ditong sumusuporta sa YouTube channel ko sa pagkachismosa ni Kuragan. Mula noon hanggang ngayon, andito pa rin si Kuragan. At eto na nga mga karag-karag na ako. Alam natin tapos na ang Miss Charm 2024. So hindi ko nga siya na-vlog kahapon kasi tinabi ko to para may pang-content naman ako. Oy, para araw-araw nyo makita yung marinig ang bunganga ni Kuragan na kung saan naluka ako doon sa kanilang national director bitaw sa Puteri Indonesia bitaw mga karag-karag na kung saan dahil naligwak yung kandidata nila nga na hindi nakapasok sa top 3 ayun umalis, tinanggal agad yung Miss Charm 2024 sa kanyang pa social media account mga karag-karag at dahil nga doon dahil sa pagtanggal na yun biglang nag-trending agad yun na halaka Puteri Indonesia wala na ba ang Miss Charm diba bigla talagang nag-top 1 trending yun mga karag-karag sa mundo ng beauty pageant kasi nga yung expectation galore nila abot hanggang universe, world, earth kaso nga lang hanggang purgatorio lang talaga yung inabot ng placement ng kandidata nila hindi talaga nasungkit yung corona kaya ganun talaga yung disappoint nila mga karag-karag. Ganun talaga yung paghihinayang nila. Kasi andun sila Andun ngayon si Kitot, diba, naki-cheer din up. Nung nakapasok yung kandidata nila sa top 6, gaganon-ganon din siya. Tapos nung nalaglag sa top 3, the emotion is real. Aliw ako sa mga video clip na napanood ko sa social media mga karag-karag ba. Maramdaman mo talaga at makikita mo talaga sa kanila mga face lock bitaw yung pagkadismaya sa resulta. Kasi siniko sila ng Bitsin. So ngayon ang nagwarlahan mga karag-karag is Bitsin at saka Milky Way. Bugno sila. Tayo, relax lang ang fans. Lang tayo, nakichismis lang tayo dahil yun sila kasi yung expectation nila na masungkit ang corona, hindi nila nakuha. Kaya gayon yung pagkadismaya ng kanilang national director dahil nga balita-balita nga isa sa mega favorite yung pambato ng Indonesia sa corona. Hindi nila daw alam kung ano daw yung nangyari, bakit bigla na lang iniwan sa ere ang corona at hindi binigay sa Indonesia. gusto ko talaga yung mga ganitong pa-eksena bitaw nila na sila yung magwarlahan. Batuhan sila ng mga bashing system galore sa social media. Tahimik ang fans kasi wala naman tayong expectation sa laban ni Kyla, diba? Kaya sila yung biradag yun, sabang yun magyad. Ganon yung eksena. So, base nga sa mga kumakalat mga karag-karag, kaya daw tinanggal ng national director ng Puteri Indonesia ang Miss Charm sa kanyang social media account. Siguro daw, may isang nakakatawang rason yung sabi na nagkamali lang daw, unexpected lang daw yung pagkaalis kasi binalik naman daw agad. Palusot pa more, palusot of the year goes to Puteri Indonesia. Wala, hindi talaga nila nadala Miss Charm organization. Kahit pa andun lahat ng mga personalidad nila, mga kandidata, kahit andun pa siya na tinaguri ang lucky charm ng Indonesia dahil lagi nakakasungkit ng corona, sa taon na to hindi talaga umobra yung pagka-lucky charm nila. Naging bad luck yung charm na ginawa ng sa kanilang kandidata. Sayang nga lang nanghihinayang talaga ako. Sana tinodo na. Nag-first runner up by Indonesia tapos nanalo Vietnam. Kabibo. So, yun ang mga karag-karag kaya daw ito talaga yung nakiliti galore yung kigol ko mga karag-karag sa naging rason ni Kitot kung bakit natalo yung kandidata nila sa corona sa Miss Charm. As in talaga masabi mong
Nagdamgo ka, day. Uy, kung wala pa ka kamata, day. Ay, nalagmata sa imong illusion. Watch this. It's really hard to complain because she did her best. Like I always said, in pageantry, when they choose a winner, it's like choosing a partner. It's who they want. It doesn't mean that Melati could have done something different because she couldn't. It was top notch. Everything was 11 out of 10. Hoy! Overqualified! Overqualified! Top notcher! Sikit pat! Kigitik ang akong kigol! Puri gaba manin siya ko anoy! Expectation galore sa ilang kandidata oy! Top notcher! Hoy! Hoy! Gipaningot akong ilok sa iyang kuan mga karag-karag explanation. 11 out of 10, di ikaw na! Kandidata nyo na! 11 out of 10? Hello, oy, grabe good. Overqualified, top notcher. Na grabe good nila. Kung may tawag pa sa number 1, yun na yung naging standard ng kanilang kandidata. Ambuga ni Kitot, kalamig jud, kung ano ni Kitot. Grabe, nagde-dreaming man ni siya. Oy, pinawamport mga karag-karag. Pakisipa. Baka matauhan. Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction ninyo dito nga sa pa-controversiyang revelasyon galore na pinag-chichismisan. Magingay tayo sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan karag, ang babaeng lagi na karag-karag. And see you in my next vlog. Bye!